Speech of Corazon Aquino before the U.S. Congress. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ibabahagi ko ang isa sa mga talumpating talagang tumatak sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang speech ni Corazon Aquino sa U.S. Noong September 18, 1986. Para mas maintindihan natin ang kahalagahan nito, isipin natin ang sitwasyon ng Pilipinas noon. Kakagaling lang natin sa mahabang panahon ng diktadura. Maraming Pilipino ang natakot, nawalan ng boses at nawalan ng pag-asa. Pero noong 1986, may nangyaring hindi inaasahan ang matayapang pag-aalsa ng taong bayan na kilala bilang People Power Revolution. At sa gitna ng lahat ng ito, isang simpleng bahay at ina ang tumayo bilang simbolo ng pagbabago. Si Corazon Aquino ay hindi tradisyonal na politiko. Hindi siya lumaki sa mundo ng kapangyarihan. Ang buhay niya noon ay umiikot lang sa pamilya niya, lalo na sa kanyang asawa na si Benigno Aquino Jr. Ngunit nagpaslangin si Ninoy noong 1983, nagbago ang country that had lost faith ang kanyang in its pagkamatay future, ang gumising sa damdamin founded ng in mga a faithless and parang brazen biglang act of napagtanto word. ng lahat na kailangan So na when giving we receive, At si Cory, in kahit losing hindi we niya hinangad, find, ay napilitang without maging defeat, mukha ng we laban snatch para sa our victory. demokrasya. Sa kanyang talumpati sa Amerika, Ninoy hindi siya became the nagsalita pleasing bilang isang sacrifice makapangyarihang leader na answered the nagyayabang. prayers for Sa freedom. halip, nagsalita siya bilang isang myself duda na and our wala nawalan ng asawa. Ninoy was a Bilang loving isang husband ina and na father. nag-aalala para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. 3 times in Bilang our isang lives Pilipino na was naniniwala sa always a kapangyarihan deep ng and taong painful bayan. one. Isa sa pinakanakakaanting na bahagi ng kanyang speech ay nakinilarawan niya kung paano hinarap ng mga Pilipino ang mga tangke at sundalo ng walang armas. Rosaryo lang ang hawak. Panalangin lang ang sandata at tapang ang puhunan. Isipin natin iyon, isang revolusyon na hindi gumamit ng lahas kundi ng pananampalataya at pagkakaisa. Pero hindi lang emosyon ang laman ng kanyang talumpati. Naging totoo rin siya sa realidad. Inamin niya na wasak ang ekonomiya ng bansa. Malaki ang utang, maraming kailangang ayusin sa gobyerno. Hindi niya itinago ang mga problema ito. Sa halip, hinarap niya ang mga ito ng may katapatan. Humingi siya ng suporta sa Estados Unidos pero hindi siya nagmakaawa. Pinakita niya na ang Pilipinas ay isang bansang may dignidad. Nakipag-usap siya bilang leader ng isang malayang bansa, hindi bilang isang mahina o umaasa lamang. Para sa akin, ang pinakamahalagang mensahe ng kanyang speech ay ito. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa posisyon o armas, kundi sa tiwala ng tao at sa moral na paninindigan. Ang talumpati ni Corazon Aquino ay paalala na minsan ang mga ordinaryong tao ang magiging instrumento ng extraordinary na pagbabago, na ang tapang ay pwedeng magsimula sa isang simpleng desisyon, ang manindigan para sa tama. Hanggang ngayon, ang kanyang mga salita ay nagbibigay inspirasyon. Pinapaalala nito na sa atin na ang demokrasya ay hindi basta ibinibigay. Ito ay pinoprotektahan, pinapahalagahan at ipinaglalaban ng bawat henerasyon.